Pero sa tingin ko, pinaka-importante na ating pagtuunan ng pansin, ayusin at palakasin ang ating sariling pamahalaan. Ang ating sariling depensa dapat nililigyan natin. Napakahirap sa lahat yung sitwasyon natin ngayon. Yung sinasabi mo na nag-away ang China at Amerika, baka masabi tayo dyan. Eh talagang masasabi tayo eh. Eh kasi pag tinignan mo ang ating preparasyon, eh napakakuan tayo eh. Ang ginagawa nating depensa yung maghintay ng tulong ng Amerikano. Wala tayong ginagawang paghahanda na para ipakita na kahit papaano, kahit kaliit, gaano kahirap ang bansang Pilipinas, mayroong paghahanda na ginagawa kung sakasakalit sila'y makitang nag-iisa na lang sa mundo at kailangan ipagtanggol ang ating sovereignty. Eh, wala tayong ganun eh. Parang nakinig ata ang Pangulo sa iginiit ng pangalawang Pangulo dahil, Pangulong Sara Duterte, dahil meron na siyang chinarter na flight ngayon na batay sa kanyang recent na pronouncement, 2 chartered flight daw. Pero ito'y after na nung kaliwat kanan niyang paggigiit nitong Pangulo na madali lang yan. In fact, ang pinagbasihan naman ng dating Pangulo, ng pangalawang Pangulo, ay yung mga past experiences, and at the same time, marami ng mga bansa po na meron din mga citizen doon na kanya-kanyang hakot na ng kanilang mga citizen. Ay, tingnan natin mabuti. Eh kung 2 chartered flights yan, ilan ang laman ng isang eroplano? Palagay mo na 500, di 1,000 Pilipino lang yan. Eh daan-daan libo yung tao natin doon eh. Kaya tingin ko pag-isipan nilang mabuti ang pagkuha ng mga eroplano. Ilang flights ang kailanganin mo kung talagang gusto mo ilipat. At pagdating dito sa atin, ano ang dadatnan nilang kabuhayan? Yun ay pinag-aaralan, no? Maganda yung ginagawa ni Vice President. Kasi baka natatauhan na yung ating Pangulo. Kasi Vice President siyang nagsasalita eh. Ako kami ng bungkahi ko, itsapuera muna ang away. At mag-usap sila. Kasi kung nahandyan ang Vice Presidente sa pagpupulong, kaya ako pinipilit ko sana, kung emergency discussion sa pag-uusapan para sa pagpaplano, dapat talaga nahandyan yung Vice Presidente. Yan ang mga authorized representative ng taong bayan eh. Pag magkasama na nandiyan yan, kahit medyo may samaan ng loob yan, ay lahat yan ay gising sa pagpaplano. Kasi, nandiyan si Vice President. Eh kailangan, medyo listo yan, no? And vice versa. Importante ngayon na gising at nag-iisip ng gusto ang mga mataas nating mga pinuno. Kaya ako kung si Vice Presidente, ay naku, sa bagay, mabait naman si BC eh. Kaya baka siya na magbigay dyan. Wala muna tayong away Yan ay importante sa tingin ko. Opo, and dito po sa paninindigan, kasi sa ilalim ng ating konstitusyon, dapat meron tayong independent foreign policy po, no? Ginoong Norberto, no? Pero kung lubusan pong nagampanan natin yung pagiging independent natin, sa tingin nyo po, kakayanan na ma-absorb natin yung posibleng epekto? Yung parang wala tayong pinapanigan, lahat pantay-pantay yung tingin natin. Sa tingin nyo po, sa ganitong klase po ng krisis, kaya nating ma-absorb yung possible epekto? Kasi halimbawa ko lang po, kasi masyado ng leaning ngayon ang gobyerno sa Amerika. Pero may mga balita ngayon na yung mga sasakyan daw pandagat or mga cargo ships na from China or owned ng Chinese o yung all Chinese crew, nakakadaan daw dyan sa Strait of Hormuz po, no? So, kumbaga, malaking benepisyo or sa panahon ng pangangailangan, pwede tayong mag-request doon sa China or sa iba pang mga lugar na umalalay sa atin sa panahon ng ganito po. Kung pakikinggan natin yung public statements ng China, gusto nilang magkaroon ng usapan para magkaroon ng kapayapaan. So, makikita natin ang attitude ng China ay hanggat maaari itigil ang gulo para huwag masyadong masaktan ang daigdig. Kung yan, at least solve mo na yung problema sa China. Ang attitude niya, parang gusto niya, peace. Ay, ang may papayo ko dyan, dapat ang China, ay gagawin naman yata eh. Mag-uusap ang China at United States soon para tungkol sa kapayapaan. Yun naman pagdaan sa Strait of Hormuz. Alam nyo, meron tayong magandang relasyon sa Iran. Hindi totoo na wala tayong relasyon dyan. Yung mga kapwa natin, mga Muslim sa Mindanao, pwede sila magpadala ng delegasyon nila sa Iran eh.
at makapag-usap ng people to people, no? Ayan, meron tayong mga access dyan. Tama yung sinasabi mo. Ang kailangan intindihin natin ngayon ay ang ating national interest. Kaya meron tayong mga kababayan, mga leader, na pwede pumunta sa Iran ng diretsyo. At sabihin na pwedeng padaanin yung ating oil. At hindi lang yan. Tayo ang presidente ng ASEAN ngayon eh. Di ba? Nandito ating ang ASEAN. Alam mo, sa loob ng ASEAN may sources of oil. No? Kailangan pag-usapan ng ASEAN yung tungkol sa oil. At kung paano tayo magkakaroon ng supply. Nandiyan ang Brunei, nandiyan ang Indonesia. Yung Indonesia, importante sa atin. Kasi hindi lang naman gas at saka ang ating kailangan. Kailangan din natin ng coal para patakbuhin. Eh, mga tao kasi nga nagsasabi, mamili tayo ng electric cars para walang gasolina kailangan. Pero electric cars, nakakailangan ng electricity na i-generate ng ating mga energy sources na iba. Eh, coal ang pinagagalingan. Eh, yan ay Indonesia. Kaya tingin ko, nandito tayo ang Pangulo ng ASEAN. Kailangan tumawag ng meeting tungkol sa nangyayaring kaguluhan at kung ano gagawin natin as a group, no? As a body, kung paano tayo makikipag-usap sa China. Mas maganda, ASEAN na makikipag-usap dyan. Paano tayo makikialam ng konti sa ginagawa ng United States tungkol sa gera. Things like this can be done. Malaking opportunity na tayo ang may hawak ng ASEAN meetings ngayon. Ilagay natin sa agenda yan. Opo, at dito nga, kaya nga na-open ko yan kasi may negative effect ba kapag meron ka lang isang pinapanigan na bansa na hindi naman sumasang-ayon doon sa ibang mga bansa na pwede mo sanang hingan ng tulong? Eh, bakit ka makikinig doon? Eh, may sarili kang national interest, no? Ang mundo ngayon ay nagbabago. Ang mga alignments ay nagbabago. Ngayon, ito panahon para ang ating sariling bansa ay tumingin kung ano ang alignments na higit na makabubuti sa atin, no? Yan, ang payo ko dyan ay palakasin natin ang ating pakikipag-ugnayan sa ASEAN. O may ibang sulok ng daigdig na kung ayaw mo sa Amerika, hindi naman nangangahulugan pupunta ka sa China and vice versa. Pwede nating tignan ng Europa. Pwede nating tignan ng Japan, ang South Korea, ang Australia. Marami tayong pwede kausapin kung kinakailangan nang hindi malalagay sa alanganin ang kondisyon ng ating security. Opo, balikan ko lang yung naging speech din niya sa UN patungkol po sa mga kababaihan. Parang hindi po ba parang hindi siya tugma? Kasi ang pangalawang pangulo, babae, tapos ang nagsalita doon ang pangulo po, no? At ang nababanggit din nga, wala ring mga heads of state din daw doon sa lugar na yun. And at the same time, sa ilalim ng kanyang administrasyon, natatag na grabe yung panggigipit ngayon sa babaeng pangalawang pangulo po, Secretary. Kaya nga, alam mo, pinakamagandang dapat gawin ng Pangulo, umuwi na siya. Umuwi na siya kaagad at intindihin niya yung talagang problema. Alam mo, yung problema ng kababaihan, isa tayo sa mga bansa na talagang unang-una, hindi naman natin inaapi ang mga kababaihan natin in general, di ba? Nire-respeto natin ang kanilang mga rights. Kaya dito sa atin, yung problema ng kababaihan, pwedeng pag-usapan dito yan. At baka maging modelo pa nga tayo ng daigdig sa bagay na yan. Opo, dito naman po sa ating national security na usapin po, kasi marami pong mga analyst na nagsasabi na tila mensahe itong ginagawa ng Estados Unidos sa kanyang mga katunggaling bansa na pwede naming gawin ito, may kaya naming gawin ito, parang mensahe. Like, alam naman natin ng mga katunggaling bansa ng Estados Unidos, andyan yung Russia, andyan din po yung China. At hindi rin po nawawala doon sa senaryo yung involvement ng Estados Unidos sa sariling conflict between China at Taiwan po. Pero marami pong nangangamba dahil
may mga EDCA sites po tayo dito na sinasabing nagiging military base na ng mga Amerikano. Meron din sinasabi nila na hindi raw governed by ano daw ito ng Armed Forces of the Philippines, pero hindi makapasok at hindi rin ma-inquire na kahit ng ating gobyerno kung ano po yung nandun yung mga pangamba po. Ano pong masasabi niyo po dito? Alam nyo, ang malungkot, isa lang tayong maliit na bansa at hindi masyadong nire-respeto ng mga malalaking bansa. Kaya pag nag-uusap yung mga yan, hindi nangangahulugan na isasama nila sa agenda, baka naman magalit ang Pilipinas o magtampong Pilipinas. Hindi nila pinag-uusapan yan. Yung interest nila ang tinitingnan nila dyan. Sa tingin ko mag-uusap ang China at saka Amerika. Ano ang epekto ng pag-uusap nila sa atin? Tingin ko wala naman. Kasi for example, natatakot tayo na bubombahin dahil sa presence ng EDCA sites. Ang masasabi ko ganito, kapag naisip ng China na makabubuti sa kanilang national interest ang pagbobomba ng Pilipinas, with or without EDCA sites, bubombahin tayo ng China. Hindi tayo ganun ka-importante eh. Kaya sa akin, hindi ko masyadong, pasensya na, hindi ko masyadong tinitingnan yung EDCA sites na yan. Kasi unang-una, kung talagang tayo malakas ang loob, pwede naman natin sabihin ng Amerikano, hindi, nasa treaty natin na sinasabi nyo na ang EDCA sites ay pag-aari ng Pilipinas, pwede ba umuwi na muna kayo? Pwede natin gawin yan kung gusto-gustuhin natin. Nasa rights natin yan. Pero, ewan ko, kung hindi matino at hindi malakas ang ating pamahalaan, yung mga importanteng desisyon para ma-assert natin ang ating independence at pagkakaroon ng tunay na sinasabi nating independent foreign policy. Hindi mangyayari yan kapag mahina ang gobyerno natin. Kaya sa tingin ko, pinaka-importante na ating pagtuunan ng pasin, ayusin at palakasin ang ating sariling pamahalaan. Ang ating sariling depensa dapat nililigyan natin. Napakahirap sa lahat yung sitwasyon natin ngayon. Yung sinasabi mo na nag-away ang China at Amerika, baka masabi tayo dyan. Talagang masasabi tayo eh. Kasi pag tinignan mo ang ating preparasyon, napakakuan tayo eh. Ang ginagawa nating depensa yung mag-intay ng tulong ng Amerikano. Wala tayong ginagawang paghahanda na para ipakita na kahit papaano, kahit kaliit, gaano kahirap ang bansang Pilipinas, mayroong paghahanda na ginagawa kung sakasakalit sila'y makitang nag-iisa na lang sa mundo at kailangan ipagtanggol ang ating sovereignty. Wala tayong ganun eh. Dapat gawin natin yan. Opo, dito naman po sa stand ng Pilipinas, needed ba na maglabas din ng pahayag ang Pilipinas in support na matigil na ang giyera dyan po sa gitnang silangan? O dahil masyado tayong kaalyado ng Estados Unidos, hirap sa gobyerno natin na ganun yung magiging statement po. In fact, ang G7, yung mga mayayamang mga bansa, talagang pati sila nagkakaroon na rin ng mga pagpupulong para nga po dito maibsan yung epekto. In fact, sa Amerika, nagtanong ako doon na secretary, tumaas na rin po yung presyo ng kanilang produktong petrolyo po doon mismo. So kumbaga, napaka-massive ng epekto nitong krisis dyan sa gitnang silangan po. Talagang malaki. Kaya nga sabi ko, samantalahin natin na ang ASEAN sa ngayon ay hawak ng Pilipinas ang pagkapangulo dyan. Maiaayos natin ang agenda ng ASEAN kasi pwede nating sabihin dyan. Ang importante, yung sinasabi tungkol sa kapayapaan dito sa area natin, iyan ang number one na dapat i-priority natin na sana ang giyera hindi makarating sa ating region. Kasi pag dumating sa region natin yan, isa sa mga pinakawawang bansa, pag nangyari yan, ay ang Pilipinas. Opo. Dito naman po sa Secretary, yung epekto nito sa atin pong ekonomiya. So pag mga ganitong mga panahon, mas lalong walang, kumbaga parang yung pagkakahimok ng mga investor na mamuhunan, parang negative na yan, lalo na sa ating bansa. Pero even before pa, nitong krisis sa gitnang silangan, ganyan na po yung senaryo. How much more ngayon po sa panahon na ito ng krisis? Talagang walang pupunta dito sa Pilipinas ngayon. At saka, alam mo, pati nga yung ating constitution pag tinitignan mo,
Basahin pa lang ng mga investor dito yung nasa constitution natin tungkol sa mga investor, ay hindi na papasok sa Pilipinas. No? Maraming pagbabago tayong dapat gawin dito sa liderato ng ating gobyerno dahil hindi tinutuunan ng pansin yung mga importante eh. O tingnan mo mga pinagtatalunan natin ngayon, di ba? Hindi ko na iisa-isahin, baka humaba pa. No? Pero ang pinakaugat ng hindi natin pagiging handa para matugunan ang mga problemang hinaharap ng mundo at hinaharap natin ay yung meron tayong maling pamahalaan. Hindi tama yung hindi tugma sa problema ng mundo at ng ating sariling bayan ang klase ng pamumuno na umiiral dito sa bayan natin ngayon. Opo, huli na lang siguro na topic patungkol pa rin po sa ekonomiya kasi ang utang natin nasa 18.17 trillion pesos na po. Posibleng tumaas pa yan, lalo na ngayong panahon po ng krisis. Tapos andyan din yung mga panawagan na tanggalin yung excise tax no, sa langis. At sabi naman ng Department of Finance, isang pagdinig dyan po sa Kamara, nasa at least 136 billion pesos daw po ang posibleng mawala o kita o di kaya hindi na manakaw ng mga tiwali sa gobyerno po. 136 billion po yan. Kung mag-uumpisa ng Mayo ang paglilift po ng excise tax po, meron nandyan pa yung issue ng corruption po, Ginoong Norberto. Sir, paano po kaya natin, lalo na sa ating mga kababayan, na ito yung kanyang kinakarap, daang-daang bilyong piso, utang natin, trilyon-trilyong piso, pero hindi nila ramdam yung mismong serbisyo ng gobyerno kasi pasan-pasan nila yung excise tax nga na pagtatanggal, yun sana yung isa sa mga makakatulong pero hanggang ngayon ay hindi pa naibibigay rin. Ako, alam mo, masasabi ko, kunyari yung excess tax, yan ay mga existing regulasyon o sistema sa taxation ng ating bansa. Ang masasabi ko dyan, yung mga permanente ng arrangement, wag na muna natin galawin. No? Tingnan natin, ano ba talaga ang objective natin? Bakit gusto natin tagalin ang excise tax? Gusto natin maging affordable yung fuel requirement ng ating transport industry, for example. No? I-subsidize na muna natin temporarily, the next 6 months. No? Lagyan natin ng mga ganun. Para hindi naman matinag yung permanenteng mga arrangements. No? Gumawa tayo ng mga arrangements na hanggat may problema sa kasalukuyan. So ako tingin ko, kaya-kaya naman gawa ng paraan. Kung ano-ano nga mga ayuda, kung ano-ano mga pinabibigay natin sa bayan natin, na ang intention lang ay magpabago sa politika. Tingnan natin yung mga tunay na solusyon. So tingin ko, kung kinakailangan i-subsidize natin ang ating fuel in the meantime, at the height of the crisis, mas gusto ko makita yun. Opo. Siguro, Secretary, huling mensahe na lamang at saka may isa pang katanungan din mula sa akin. Ito bang giyera dyan po sa Middle East sa pagitan ng UN, Israel at versus Iran ay tatagal pa? Ang intindihin natin ito, ang kaguluhan at ang epekto ng kaguluhan at pagpapatuloy ng kaguluhan ay mahaba. Kung sakali tumigil na ang Amerika, umatras, ang Israel naman alam mo naman, hindi napipigil yan. So tingin ko, yung aktual na bombahan, pwedeng mas maiksi. Pero yung nakikita ko sa karakter ng kultura ng Iran, hindi titigil yan. Hindi titigil yan. Kaya ano mangyayari? Maaaring hindi na large scale na bakbakan, pero yung terrorist aspect, hahaba yan. No? Alalahanin natin na hindi simpleng bansa ang Iran. Alam mo, napakalalim ng sibilisasyon yan. Hindi papayag yan na inapi Kailangan ibangon nila yung nangyaring pag-aapi sa kanila. Tapos namatay pa yung Supreme Leader. Mahaba yan. Mahaba. Po, mensahe po ninyo para sa ating mga kababayan, Sir Norberto. Mga kababayan, ay malungkot kong sabihin na nagkaroon tayo ng isang pamahalaan na hindi yata masyadong iniintindi talaga ang ating ikabubuti at ang ikaligtasan natin. Kaya tayo na mismo ay mag-isip-isip at paghanda. Hindi totoo na kung kailangan palitan ng pamahalaan ay makakadagdag ng problema. Kung gagawin natin ang mabilisan yan, the better.
kung mas mapalitan natin ng isang magandang pamahalaan ang ating bayan, madali lang yan. Mabilis lang yan. Gawin na natin.